Song, and I'm a student from ICAS Philippines, and I'm here with... Good day everyone, my name is Jade Ashley Esquivel. I am the current Sangguniang Kabataan Chairperson here in Barangay Barangka Tribe ng Daluyong City. And let's start to our Q&A. First question is, which group or community do you feel you belong to? Of course, I am proud na miyembro po ako ng LGBTQIA+ community dito sa aming barangay. And yun. And second question is, what name and pronouns do you prefer to use and why? Bilang miyembro naman ng LGBTQIA+ community, kahit anong pangalan siguro o how they pronounce, no, kung Mr. or Miss or kung Sir or Ma'am, kung saan po komportable naman yung tatawag sa akin. Hindi naman ako offended sa mga ganong klase na gestures o ng pagtawag. So, siguro sa ano na lang din, sa respeto kung paano ka i-treat ng isang tao. And third question is, what is your work? Ngayon po ay full-time politician ako. So, ngayon po ay kasalukuyan akong SK chairperson ng aming barangay at part po ako ng, o ex-officio member po ako ng barangay council dito po sa aming barangay sa Barangay. Next is, what is your role in your community? Siguro yung role ko sa community bilang SK chairperson, number one, siguro yung palaganap yung social inclusion sa bawat kabataan. So ngayon, sa panahon ngayon, hindi na ganun ka-discriminate o hindi na ganun ka mapanghusga yung lipunan. Sapagkat yung panahon ngayon, yung makabagong panahon ay talagang hindi sa pinipilit talaga nag-i-evolve yung thinking ng bawat isang individual. So number one na role ko sa community siguro is yung to make sure na yung social inclusion and equity o yung pagkakapantay-pantay sa community ay na ibababa natin sa mga nasasakupan. And last question for personal question is, how does it feel when people judge you because of who you are? Of course, masakit, di ba? Lalo na sa mga walang katotohanang tanong. Pero, syempre, hindi naman natin ma-please yung mga tao kung sa paano paraan tayo gugustuhin. So, number one, hindi natin control yung emosyon o mararamdaman ng ng ibang tao, kundi yung mga control natin, yung emosyon natin. So, kung sa bawat ibabato sa'yo ng mga salita ay maapektuhan at maapektuhan ka, talagang madadown at madadown ka. Pero kung hahayaan mo lang, as much as hindi ka ginagawa yung talagang sinasabing below the belt, hayaan mo na lang, ipagpasa Diyos na lang natin. Parang sinasabi mo na hayaan lang, parang labas na tayo nakapasok sa Yeah, oo. May mga instances kasi na may mga batikos o may mga pagja-judge na alam mo naman sa sarili mong hindi totoo. No? So, sabi ko nga, nandoon tayo sa how can we react, no? Kung paano tayo magre-react doon sa sinasabi ng ibang tao. Kapag nag-react kasi tayo, for example, sabihan ka ng isang bagay na hindi naman totoo, tapos na alam mo sa sarili mo hindi totoo, pero nag-react ka kasi sa tingin mo pinapatikos ka through public, social media, nag-react ka. So doon pa lang sa pag-react mo, ang tao mababaw diba? Mababaw ang ng tao. So iisipin nila totoo itong sinasabi ko, tama yung sinasabi ko. Pero if magre-react ka ng base sa katotohanan na kung anong alam mo, syempre baka mas lalong manggalaito yung tao, mas lalong manghigil. Hindi ka tantanan na. Kumbaga, nasa sa kanya na yun Kaya nga sabi ko, hindi natin control kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Hindi natin control kung ano yung gagawin ng ibang tao. Ang control natin, yung damdamin natin, yung emosyon natin, yung magiging reaksyon natin. So, kung paano tayo mag-react, siguro, doon natin ipapakita kung sino talaga tayo.
Siyempre, lalo na kapag nasa politika, di ba? Yeah, Maraming of course. basher. Sa politics, hindi ka pwedeng maging balat sibuyas. Hindi ka pwedeng mag-react agad na magagalit ka, maiinis ka sa Of course, nandoon tayo sa may personal life tayo eh. Ako bilang isang politician, public servant, may personal life ako na masasaktan at masasaktan ako. Pero nandoon pa rin sa kung ano yung image na meron ka sa public. Siyempre, nandoon nga sa kung paano ka magre-react sa mga sasabihin nila sa iyo. Thank you. And sa workplace question naman is, number 1 is, do you feel accepted and welcome in your community or workplace? Oh, definitely. Kasi merong batas, no? Merong batas na nagsasabi na sa bawat tanggapan, sa bawat sangay, sa bawat pinagtatrabaho natin, number 1, dapat meron tayong policy into social inclusion and equity, yung pagkakapantay-pantay. Hindi ka pwedeng husgahan ng katrabaho mo dahil lang sa kasarian mo. So, dito naman sa amin, sa barangay, or dito sa community namin sa barangay, masasabi ko naman na tanggap ko, fully tanggap. Sabi ko nga, ang barangay ay parang pamilya ko. So, kung paano ko tinanggap ng pamilya ko nung naging bakla ako, ganoon din sa barangay nung naging katrabaho ko sila. So, hindi lang dahil may mandato ang batas na nagsasabi na tanggapin ang mga LGBTQIA+ community sa lipunan, kundi dahil na rin doon sa katangian ng mga kasama natin sa barangay na talagang kahit na ano pang kasarian mo, mamahalin at mamahalin kayo. Kaya ka nga nanalo, di ba? Kasi Yes, tanggap ka ng community mo. Yan ang yan ang isa sa mga dinala ko nung ako'y nangangampanya. O syempre, bakla ako eh. No? So medyo machika, makakausap ako sa mga constituents namin. So I think yun din ang isa sa mga nagdala sa akin kung bakit ako nandito. Next question is, how do you balance your personal life and public service? Sa pagbabalance siguro ng personal life tsaka sa servisyo publiko. Sabi ko nga, barangay parang pamilya ko na rin. So 24/7 pag kinailangan ako, nandito ako. 24/7 pag may kailangang trabahuin, nagtatrabaho tayo. So siguro ano na lang, i-secure lang natin na number 1, nakakamusta natin yung mga magulang natin. Number 2, nagkakapagbigay ka ng time kapag may mga mahalagang event sa pamilya. Ako naman, bilang isang LGBTQI+ community, wala akong solid foundation ng relationship. O baga wala akong relationship when it comes to partner talaga. So, ang boyfriend at girlfriend ko, yung barangay na siguro, yung trabaho ko dito. So, kung tungkol doon, kung paano ko nababalance yun, siguro, masaya ako na nagtatrabaho, na nakakasama ko yung mga kabataan sa barangay, yung mga katrabaho ko dito sa barangay. So, as much as I can naman, umuwi ako ng bahay, kamustahin yung mga kapatid ko, yung nanay at tatay ko, mga kamag-anak ko, nagkakaroon pa rin naman ako ng, nakakalabas pa naman ako together with my friends. So, I think balance naman. Medyo kulang lang para sa aking sarili mismo, yung tulog, yung ano, pero okay na rin siguro kasi sabi ko nga, masaya ako kung anong meron ako ngayon na ginagampanan sa community. Kasi parang ginusto mo naman talaga ng So, trabaho. wala namang pumilit sa atin dito kung nasan ako ngayon. Wala nagdikta kung nasan ako ngayon. So, talagang mahal ko lang ang paglilingkod sa barangay. And next question is, how does unfair treatment affect a personal work and mental health? Of course, ang mental health kasi napakalawak na usapin na. Tulad nga ng sabi ko kanina, nasa sayo kung paano ka magre-react. Sa fair treatment ng sa mundo ng pagtatrabaho, minsan kasi di ba nasasabi natin na huwag mong dalhin ang problema sa bahay sa trabaho. So sa akin ina-apply ko yun. Pag may problema ako sa bahay, usually hindi mo maiiwasan na isipin, pero hanggat maaari, kung nandito ako sa barangay, ang focus ko rin sa barangay. So minsan malaking epekto na sumasabog ka, magbe-breakdown ka na lang. Pero ang pinakamahalaga naman is yung may mga katrabaho ka na magtatanong kung
kamusta ka pa ba, magpahinga ka naman, mga ganun. So medyo maano yun sa mental health matter natin. Medyo may ano siya, may ibig sabihin may care sila sa kung sino yung mga katrabaho nila, lalo na yung mga talagang very dedicated yung mga nakikita nila. And ganun din naman kami sa kanila. So kung nakita namin sa mga katrabaho namin na palagay nila na nileft out sila, left behind sila. So ano lang, it's a matter of kamustahan lang together with your mga kasamahan sa trabaho. And next question is, have you ever been bullied or harassed while serving as a leader? Nangyayari at mangyayari naman talaga. So, I expected. Pero hindi pa ganun naman katindi yung harass or bully. Siguro may ilan na, may mga, sabi ko nga, hindi lahat ng pinagsisilingkuran namin mapiplis namin na maging okay sa amin, maging masaya sa mga ginagawa namin. Meron at meron dyan mag-judge. Pero at the end of the day, lagi ko pa rin nasa isip ako, bilang isang public servant. Lagi pa rin nasa isip ko na at the end of the day, nasa isang community kami. So, ang mahalaga lang, may mga programs ka na ipapa-realize mo sa kanila na ito ang tama. No? Ito ang dapat at ito ang dapat na ginagawa natin sa community. So, mahalaga sa amin kung sa mga programa namin din sa Sangguniang Kabataan, so na ipapalaganap namin yung pagkakapantay-pantay sa lahat ng kasarian na hawak ng mga kabataan sa barangay namin. Chairman, pwede ka bang magbigay ng isang senaryo na feeling mo na bully ka ng isang tao? Siguro yung sasabihin ka ng ano bang senaryo ang may bibigay ko na nabully ako? Siguro yung sabihan ka ng ang laki mong tao, may bakla ka. Pero medyo mababaw sa akin. Kasi as of the moment, di pa naman ako nakakaranas talaga ng ganun katinding harassment o pambubuli tungkol sa kasarian. Siguro yung mga simple lang na mga ganun. Pero medyo may technique o may sakit sa dahil syempre ginusto ba namin na na maging bakla. So hindi naman siya yung pangarap na bata ko ay pagdating puso maging bakla. Nade-develop siya sa puso. Kaya nga diba sabi mo nasa puso din. So ito kami na yun. And last question is, how can leaders stop bullying and create a safe environment? Okay. So, when it comes to creating ordinances or resolutions or sa batas, meron naman tayong existing, meron tayong mga yung tungkol sa pambubuli, etc. So sa amin dito sa barangay, may mga ordinances din kami na pinatutupad when it comes to bullying, yung ligtas na bata, ligtas na paaralan, yung sa mga schools naman. So pinopromote namin, may time kami na nagbababa kami ng series of talk, bibili kami ng mga leaflets, ng mga flyers, so para really educate yung mga nasa community. And kami naman sa SK, very masigasig kami sa mga youth board namin, ng mga hinahawakan, na ituro rin kung ano yung mga dapat nilang malaman when it comes dyan sa mga batas patungkol sa pambubuli, pangharas. Kasi hindi na katulad ng sabi ko ngayon, medyo mulat na ang society ngayon. Hindi na siya ang harassment at ang pambubuli, hindi na siya katanggap-tanggap. So may mga batas na pumoprotekta dito, may mga institusyon na rin na usangay ng gobyerno na tumututok para sumpunin dito. So sa amin sa barangay naman, kung ano ang mandato ng national government at local government unit, yun din yung mga binababa namin sa bawat community. And yun, thank you so much kay SK Chairman Thank you so much po. to the effort and sharing your story. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you. And thank you for your time, SK Chairman. And I have to focus for your effort. Thank you. Thank you. Hi everyone.
everyone. So I'm authorizing Joanna Songsong na gamitin yung aking interview video para magamit niya sa kanyang educational matters or requirements. Thank you.